So hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's content, ayan, magpa-first impressions tayo. First impression review sa bagong labas ngayon na smartphone ni Vivo, ang Vivo Y21D. Ito na kayang perfect na smartphone para sa'yo. Tara, check natin. So yun mga ka-J-Vlog, for today's video, another first impressions review na naman tayo sa mga bagong labas sa smartphone. Magbibigay ako ng inyo ng price specs and of course availability na itong device na to. And quick disclaimer lang, nakabili na tayo na itong Vivo Y21D pero gagawa agad tayo ng first impressions na ito sa smartphone na to. At abangan nyo lang din yung unboxing natin dito sa smartphone na to. So, yun nga, ang Vivo Y21D ay kakalabas lang dito sa Philippines at meron tong SRP. Ngayong October lang to lumabas sa Philippines. Meron tong SRP na 6,999 pesos for the 4GB 128 and 8,999 pesos for the 6GB 256. Kung mapapansin natin, when it comes sa pinakamura niya na 7,000 pesos, 4GB 128 is a big no-no. Pero magandang balita, ngayon sa online dito sa ating View Products, pag binili nyo ang Vivo Y21D dito sa ating View Products, makukuha nyo lang po ng mura at bagsak presyo itong smartphone na to. So, pwede nyo siya, nakuha ko yung Vivo Y21D ko sa halagang 5,800. So, pwede nyo siya makuha ng 6,000 plus or below 6,000 pesos, depende na lang sa offer natin sa online. Kaya dito lang kayo bibili sa ating View Products dito sa link na to, dito. Dahil meron po special voucher na naghihintay sa inyo, baka makuha nyo na lang ng below 6,000 or 6,000 sarado ito, Vivo Y21D. Kahit na bumaba na ang presyo niya, 4GB ay hindi po talaga enough ngayon 2025. So sana mas in-upgrade lang ni Vivo when it comes sa RAM. Pero mamaya tatalakayin natin yan sa ating first impression. So yun, mura lang naman ang Vivo Y21D especially sa online mga ka-J-Vlog, kaya dyan lang kayo bibili. And quick disclaimer lang, hindi po to full review ha. Ito po ay first impression sa mga bagong labas sa smartphone. Kayang-kaya po natin magbigay ng saloobin based sa specifications ng smartphone kahit wala pa po yung device sa atin. So again, umorder na ako nyan at abangan nyo lang yung ating unboxing dito sa Vivo Y21D. At yun nga, maraming nag-ano dyan na wala naman yung smartphone, bla bla bla. Maghintay kayo, bumili nga ako. Kung ganyan ang mindset mo, hindi para sa itong video na to. So yung video na to ay para sa mga bibili na rekta pag napanood itong Vivo Y21D na nagde-decide na bumili ng smartphone or narinig nga na may bagong labas ang Vivo. And when it comes sa specification ng device na to, meron siyang 6.68 inches, HD plus 720p resolution with 90Hz screen refresh rate, and himala naka-punch hole display to. Sa OS out of the box, sa Android 15 siya with FunTouch OS 15. Sa chipset, meron siya Unisoc 7225 chipset. Na meron octa-core CPU na meron clock speed na up to 1.8 GHz, and sa GPU, nakamali G52MP1 siya. Meron siyang dual rear camera system with 50 megapixel main camera, dual stereo speakers up to 400% pa ang volume niya, dalawa biometrics, face unlock at fingerprint scanner, at yung fingerprint scanner niya ay side mounted. Pagdating sa battery, panalo 6,500 mAh na removable battery with 45 watt fast charging, with 44 watt fast charging. At syempre ito ang minamarket ngayon ni Vivo dito sa Vivo Y21D for a low price. Naka-ingress protection 68 or 69 water and dust resistant po itong smartphone na to. So meaning ang protection niya sa tubig ay kasing protection niya ang iPhone Pro Max na merong IP68 water and dust resistant. So meaning pwede ito masubmerge sa tubig with certain deep and certain time. So no worries pag kunyari na hulog nyo to or na-accidental nyo na hulog sa lababo, ganyan, sa toilet bowl, and pwede siyang gamitin for swimming kasi yung mga iPhones ko, merong IP68 yan. Ginagamit ko siya for pag nag-swimming ako, mga underwater shot. Again, pwede nyo gamitin yan for underwater shot, basta saglit lang. Huwag nyong binababad yung smartphone nyo sa tubig, kahit na may water resistant siya, may mga limitations po yan. So, nakakatuwa, an entry-level smartphone na equip or merong napakalupit na protection sa tubig, isang napakagandang innovation
sa entry-level segment or even budget segment today. So yun mga ka-J-Vlog, nalalaman nyo na yung price, specs, and of course, the availability of the Vivo Y21D. Next is, gusto kong bigay sa inyo yung overall first impressions ko dito sa smartphone na to based sa kanyang specifications. Number 1, yung display. Sa display, for its price, lalo na yung pinakamahal, I think 8 to 9,000 pesos, hindi po perfect fit ang kanyang display. Even sa pinakamura niya, pag nakuha nyo ng 5K siguro, perfect. Pero almost 6K kasi siya, di ba? So, sa pinakamurang variant, acceptable yung kanyang display. Pero sa pinakamataas, 8K, 9K, ay hindi po perfect fit ang HD Plus 720p resolution. So, yung ganyang resolution ay pwede sa mga smartphone na below 6,000 pesos. At sad to say, 90Hz lang din siya. Pero magandang balita naman sa Vivo Y21D na excited ako pag na-unbox is yung kanyang nits of brightness mataas naman. Nakita rin naman natin dito na up to 1000 nits of brightness. Himala na punch hole display na rin ang Vivo Y21D. Next sa chipset. Sa chipset is medyo siguro nakaka-disappoint. For its price, 7225 chipset ng Unisoc. Yes, okay yan for a budget smartphone na siguro ang price tag nasa 3 to 5,000 pesos. Pero 5,000, 6,000 pesos I think hindi siya perfect.